Happy Wednesday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Ngayong unang araw po ng Abril, alamin muna natin kung ano nga ba yung mga asahamang weather systems at weather disturbances na papasok ng ating bansa. Una na dyan ay ang patuloy pa rin na pag-iral ng mainit at malinsangang panahon sa buong buwan po yan ng Abril dahil sa mataas na air temperature at yung heat index. Magkaiba po yung temperatura ng hangin at heat index at usually po kapag panahon ng tag-init, mas mataas ng 3 to 7 degrees yung heat index o yung nararamdaman ng ating katawan, especially kapag maalinsangang ang panahon at nahihirapan po tayo na mag-cool down at mag-evaporate ng pawis. Isa sa mga dahilan po ng pagkakaroon ng mainit na temperatura ngayong buwan ng Abril ay ang easterlies pa rin o yung hangin nagmumula sa dagat Pasipiko at ang high pressure area na usually po malapit sa may northern Luzon. Usually yung high pressure area po ito po yung sinking air o yung bumababang hangin. And as a result, nagkakaroon po tayo ng kakulangan na pamumuo ng mga ulap at kakulangan din sa pagkakaroon ng mga pag-uulan. Madalas po yan nangyayari po pagsapit dito sa may northern and central Luzon. Habang sa natitirang bahagi ng bansa patuloy ang pag-iral ng easterlies or mas madalas ang easterlies for the month of April. At pagdating sa mga weather disturbance, possible pa rin po ang mga low pressure area at for the month of April, 0 or 1 po ang forecast natin na tropical cyclone or bagyo. Usually po ang mga bagyo tuwing buwan ng Abril, kapag mababa yung entry point, for example sa may east of Mindanao, nagla-landfall po ito somewhere dito sa may Caraga region, Visayas, and Mimaropa. Habang may mga ilang bagyo po na pumapasok ng ating PAR dito sa may silangan po ng Visayas or Bicol region, nalalapit ng Luzon, pero hindi naman po magla-landfall at magre-recurve or lilihis ng direksyon palayo sa ating kalupaan. Yung magiging bagyo for this month of April po, ito yung magiging third at ito po ay papangalanan natin na Kaloy kung sakasakali. For the next 24 hours naman po patuloy ang pag-iral ng easterlies o yung hanging silanganin. Ito yung mainit na hangin nga po galing sa may Pacific Ocean. Nagdadala ng generally mainit na panahon. May tsansa po ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkita at pagkulog. Lalo na po sa bahagi po ng Mindanao. Asahan po simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw. Meron mga 1 to 2 hours na mga rain showers or thunderstorms. Habang sa malaking bahagi ng Luzon and Visayas, asahan pa rin po yung generally fair weather conditions. So ibig sabihin generally maaliwalas naman ang kalangitan. Lalo na po mamayang gabi at aasahan lamang po yung mga minsang pagkulimlim at mga isolated rain showers sa bahagi po ng Visayas. At base na rin sa ating latest satellite animation, wala naman tayo nakikitang mabumuong bagyo hanggang sa matapos ang Semana Santa. Bukas, ikalawang araw po ng Abril, that's Thursday, asahan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon ang fair weather conditions. Maaliwalas sa kalangitan, umaga hanggang tanghali, and as a result, nagiging mainit pa rin po at maalinsangan ang panahon. At pagsapit ng hapon hanggang gabi, may mga lugar lamang na kumukulimlim, kabilang na dito sa may Quezon Province and Bicol Region. Sasamahan lamang po yan ng mga pulupulong pag-ulan, habang maliit pa rin ang tsansa ng ulan for the rest of Luzon. For Metro Manila, mananatiling mainit po from 23 hanggang 34 degrees. Ito po yung air temperature. Ganyan din sa may Tuguegarao City, Cagayan, sa may Isabela and Pangasinan, posible rin ng 34 degrees na maximum temperature. Habang dito naman sa may Baguio City, mula 16 hanggang 25 degrees Celsius na preskong panahon ang mararamdaman bukas. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po dito sa may Palawan, sa mga uuwi ng probinsya dito sa may Visayas, fair weather conditions pa rin po ang mararamdaman bukas, araw ng Thursday. Asahan pa rin ang bahagyang maulap hanggang minsan maulap na kalangitan sa dakong hapon at pagsapit ng gabi, posibleng gumanda mo uli ang panahon at meron lamang mga pulupulong pag-ulan, lalo na sa timog na bahagi po ng Negros Oriental, Southern Leyte at sa Bohol. Temperatura natin sa may Puerto Princesa, 24 to 32 degrees, habang mainit sa may Iloilo City hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, halos katulad din po na weather conditions ang mararamdaman bukas as today. Bahagyang maulap hanggang kung minsan maulap ang kalangitan. So sa umaga may mga times po marami lugar sa Mindanao magiging maaraw naman ang panahon. Pero sa dakong hapon hanggang sa gabi, meron muli mga localized thunderstorms lalo na dito sa may Zamboanga Peninsula, bahagi ng Northern Mindanao, paligid dito sa may Moro Gulf, sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi at sa may Socsagen. Mataas po ang tsansa ng mga localized thunderstorms o yung mga pulupulong pagkidlat, pagkulog. And in terms of temperature, matataas din po yung ating mga possible air temperatures dito sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees at sa may Davao City hanggang 34 degrees Celsius. Yung mga heat indices natin mananatiling mataas, kabilang na dito sa may Iloilo, sa may Capiz, at sa bandang Mindanao, sa mga syudad po ng Zamboanga, Davao, General Santos, Cotabato, and Butuan, posibleng halos more or less
nasa 40 degrees po ang mararamdamang init. Kaya paalala pa rin sa ating mga kababayan, for the entire country na rin po ito, no? Ugaliin pa rin ang pag-inom ng tubig at magsuot lamang ng komportableng damit para iwas heat stroke. Para naman po sa mga maglalayag nating kababayan sa mga uwi ng probinsya hanggang sa weekend or mga mag-island hopping towards the weekend, asahan pa rin sa malaking bahagi ng bansa wala na mga asahang sea travel suspensions or gale warning. In general, kalahati hanggang 1 metro po ang taas sa mga pag-alon, except dito sa may Batanes, ngayon at bukas, nasa 1 hanggang 2 metro ang taas sa mga pag-alon. And then eventually, afterwards, magiging banayad naman po hanggang sa katamtaman sa malaking baybayin po ng ating bansa. Except of course, kapag meron tayong mga thunderstorm or biglang puso ng hangin na posibleng mag-cause po ng malalakas na mga pag-alon. At para naman sa lagay ng ating panahon po, simula po sa Good Friday hanggang sa Eastern Sunday, malaking bahagi pa rin po ng ating bansa ang magkakaroon ng generally maaraw at magandang panahon. Yun nga lang po magiging mainit talaga at maalinsangan pa rin po noon dahil nasa kalagitnaan pa rin tayo ng tag-init at may mga tsansa ng pag-ulan lalo na po sa may Eastern Visayas at halos buong Mindanao. So dito po sa Luzon, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions from Friday to Sunday. So sa mga magbabakasyon na po towards the weekend, aasahan pa rin ang maaraw, mainit na panahon. Make sure po na meron tayong payong o sombrero kung lalabas po ng bahay. Or kung lalabas ng bahay, make sure na umiwas po dun sa delikadong oras from 11 a.m. to 3 p.m. para iwas heat stroke. For Metro Manila, temperatura posibleng umakyat pa sa 34 degrees Celsius. Presko pa rin po sa may Baguio, sa madaling araw, 15 degrees Celsius. Habang dito sa may Legazpi City from 24 to 32 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, ganyan din po na nakikita natin magiging generally bahagyang maulap at minsan maaliwalas ang kalangitan sa umaga hanggang sa early afternoon. And then pagsapit ng hapon, may mga lugar, lalo na po dito sa may parting Eastern Visayas, sa may Northern Samar, Eastern Samar, medyo mataas ang tsansa ng mga pag-ulan pagsapit po ng Friday and Saturday. Ganyan din sa timog na bahagi po ng Negros Island Region and Siquijor. Kaya't mag-ingat po sa mga posibleng biglaang pag-ulan doon. Temperatura natin sa may Metro Cebu, 26 to 31 degrees. Pinakamainit, inulit natin sa may areas po ng Iloilo and Capiz sa mga kapatagan doon. Posible hanggang 40 degrees na heat index o yung mararamdamang init. At sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, pagsapit ng Biyernes Santo at Sabado Santo or Black Saturday, asahan po ang mataas sa tsansa ng pag-ulan sa may eastern sections ng Mindanao. Sa may bahagi ng Caraga Region and Davao Region, make sure na meron tayong baong payong. Magiging mas madalas na po yung mga pag-ulan doon. At pagsapit ng hapon, ilang bahagi pa po ng Mindanao, pagsapit ng Friday and Saturday, kabilang ang Zamboanga Peninsula and Northern Mindanao magkakaroon ng mga localized thunderstorms at minsan malalakas po ito, no, posible yung bigla mga pagbaha at pagguho ng lupa. At pagsapit ng linggo, malaking bahagi ng Mindanao, mag-i-improve yung weather, bahagyang maulap at minsang maliwalas sa manyong kalangitan. No? At pagsapit ng hapon hanggang gabi, posible pa rin ang mga localized thunderstorms. Ating sunset, 6:08 ng gabi. At ang sunrise bukas ay 5:51 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa ang magandang solusyon.